May pera ka nga, pero bakit parang laging kulang ang negosyo mo, mataas ang sales? Pero bakit parang hirap ka pa rin? Babala, ang problema mo baka hindi sales. Cash. Isang maling galaw sa cash, pwedeng ikabagsak ng buong kumpanya. At maraming negosyo ang tahimik na namamatay dahil dito. Ngayon pag-uusapan natin ang pinaka-crucial na asset ng negosyo mo. Accounting 101, Cash and Cash Equivalents. Tandaan mo ito, hindi produkto ang unang bumabagsak, cash ang unang nauubos. At kapag naubos ang cash, titigil ang lahat. Ano ba ang cash? Ito ang perang hawak mo ngayon, pera sa cash register, pera sa bangko na pwede mong i-withdraw anytime, liquid, ready, available. Ano naman ang cash equivalents? Mga short-term investments na madaling gawing cash within 3 months or less. Ibig sabihin, perang mabilis mong mahuhugot kapag may krisis. Emergency fund ng negosyo mo. Bakit ito sobrang kritikal? Dahil dito nakasalalay ang survival ng negosyo mo. Ito ang pambayad sa suppliers. Ito ang pambayad sa sweldo. Ito ang pambayad sa renta at utilities. Kapag wala kang cash, titigil ang operasyon. Walang supplier, walang empleyado, walang negosyo. Tandaan mo ito, cash is king. Kahit milyon pa ang sales mo, kung wala kang actual cash, babagsak ka. Profit is theory, cash is survival. Maraming kumpanya ang nagsara hindi dahil lugi, kundi dahil naubusan ng cash. Example, may 500,000 pesos sales ka bawat buwan, mukhang malakas ang negosyo mo. Pero nakakredit lahat ang customers mo, bayad after 60 days. Due na ang renta, due na ang sweldo, due na ang supplier, pero wala pang pumapasok na cash, hindi ka makakabayad. Mapipilitan kang mangutang, mataas ang interes. Lalaki ang utang. Liliit ang cash, masisira ang tiwala ng supplier, maaantala ang operasyon, mawawala ang empleyado, hanggang sa tuluyang mag-collapse ang kumpanya. Isang maling cash management decision. Pwedeng ikamatay ng negosyo. Ngayon, punta tayo sa accounting side. Sample journal entry kapag tumanggap ka ng 100,000 pesos cash from sales. Debit, cash, 100,000 pesos. Credit, sales revenue, 100,000 pesos. Ibig sabihin, nadagdagan ng cash at kumita ang negosyo. Sample computation ng cash balance. Beginning cash, 200,000 pesos plus cash sales, 100,000 pesos. Minus expenses, 80,000 pesos. Ending cash, 220,000 pesos. Simple ang math. Pero delikado kapag mali ang recording. Kapag mali ang monitoring mo, mali ang cash balance mo. Kapag mali ang cash balance mo, mali ang desisyon mo. Kapag mali ang desisyon mo, babagsak ang negosyo. Cash flow problem ang tahimik na pumapatay sa negosyo. Hindi ito dramatic, hindi ito biglaan. Dahan-dahan itong kumakain sa sistema mo. Kaya ang tanong, kontrolado mo ba talaga ang cash mo? May system ka ba? May monitoring ka ba? O umaasa ka lang sa pakiramdam? Huwag mong hintayin na maubos ang cash bago ka kumilos. Ang negosyo na walang control sa cash, laging nasa panganib. Kailangan mo ng tamang system, tamang strategy, at tamang guidance. Gusto mo bang masigurong stable ang cash flow ng negosyo mo? Message me for business consultation and accounting guidance. Tutulungan kitang mag-build ng mas matibay at cash-secure na negosyo. Ako si Coach JJ, your business consultant. Hindi lang ako nagtuturo ng accounting, tinutulungan kitang magpatatag at mag-survive sa totoong mundo ng negosyo. Follow, like, share. Dahil sa negosyo, ang may control sa cash, ang may alam.